Magandang umaga mga kaibigan. Welcome po sa aking YouTube channel, ang Jose Altida Agri TV. Sa umagang ito ay narito tayo sa ating tanim na sitaw upang mag-harvest. So ito na ngayon ang development o pag-unlad sa ating pagtatanim ng sitaw. So ito ay pang tatlong bisis na natin itong pag-aani. So sa nakikita nyo, ito ang sitawan natin. Mga kaibigan, yung pagtatanim ng sitaw ay isang magandang negosyo sa ating pagsasaka. Kasi po yung anihan dito mga kaibigan ay bawat tatlong araw. So halimbawa ngayon ay Lunes, pagka Miyerkules mag-ani na naman tayo. So mabilis ang kanyang pagtubo, lalo na pag magandang panahon. Mga kaibigan, yung tanim natin na sitaw na ito ay sa area na ito ay pangalawang tanim natin ito. Noon tinataniman natin ng okra. So mayroon pang naiwang mga okra na buhay, no, ito sa gitna. So ang ginawa na lang natin, kasi may plastic mulching, so nagtatanim na lang tayo sa gilid. Ito yung sitaw natin dito na lang sa gilid, at iniwan natin ang mga okra dito kasi may mga bunga pa. So pwede pa makapagkuha tayo ng magugulay. So iniwan na natin yung mga malulusog. So ito na, itong mga naiwan na buhay. So yung iba tinutol na natin kasi matanda na. Mga kaibigan, yung ginawa natin, kasi may plastic mulching dito, ginanya lang natin, no? Ginanya lang natin ng itak. Ginaganya lang natin. Nilagyan ng kakaunting commercial fertilizer dito, at saka tinabon, at nilalagyan ng buto ng sitaw, at saka dinidiligan. So ito na nangyayari, ito. So lumaki na ang mga sitaw natin. So ito na ang kanyang paglago, no? Mga kaibigan, multipurpose yung ano natin ginawa, kasi dito sa gitna, sa ilalim, naglagay tayo ng organic fertilizer. So maganda pag gumamit tayo ng organikong pataba, kasi magagamit po ito sa susunod nating pagtatanim. Katunayan, parang simple lang yung ano natin, sitaw, hindi masyadong maraming dahon, pero sa napapansin natin maraming bunga, at saka dumami pa ito. So mga kaibigan, sana po ay gagayahin ito ng marami sa ating nagtatanim, no? Yung pagpagapang natin ay dahan-dahan lang habang tayo ay nag-harvest. Yung mga talbos na parang nakabitin, ano lang natin, isangit. So ito na, marami-rami na po ito. So siguro makakuha tayo mamaya. Ipakita ko sa inyo yung na-harvest natin, kasi sa nakaraang harvest natin, nakapag-ani tayo ng 25 kilo, at saka kagandahan ay malulusog yung naani natin. Mga kaibigan, kahit na kaunti lang ulan dito mga kaibigan, kasi natamaan tayo ng El Nino, sa katunayan hindi tayo nakapagtatanim ng palay kasi wala, no? Madalang ang ulan, at sa ngayon 2 linggo na malakas ang hangin na habagat, at saka walang ulan. Pero sa napansin nyo, yung sitawan natin ay malulusog. So ganyan ka masikap yung pagtatanim ng sitaw. So ang kagandahan dito mga kaibigan ay kahit maski wala tayong maibintang palay, kasi hindi tayo nakapagtatanim ng palay, pero maganda naman ang presyo sa ngayon sa ating tanim na sitaw. So ang ginawa lang natin mga kaibigan, noong maliliit pa itong mga sitaw ay complete
kumpleto yung pagkontrol natin sa mga insekto. No? Sa ngayon, walang insekto, wala tayo nakikitang insekto. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang pag-harvest natin. Sa darating na Miyerkules, harvest na naman tayo. Sunod, Biyernes, harvest na naman tayo. So, ganyan lang kasimple. Ganyan lang kasimple ang paraan natin sa ating pagtatanim ng gulay. So, sana po mga kaibigan ay gagayahin ito ng marami sa ating mga magsasaka. Yung tinatanamihan natin dito mga kaibigan ay palayan po ito. So, patag na patag. Pero napapakinabangan natin. Mayroon tayong tanim na sitaw. So, sa nakaraang video natin, pinakita natin ang palaya sa kabilang dako. So, ngayon naman, ito ang sitaw natin. Sana po, itutuloy niyo pang pagsusunod sa aking mga video. At mamaya, dadalhin ko kayo sa pinag-imbaka natin ng ating na-harvest para po makikita nyo kung gaano kadami ang maani natin ngayon. So, puntahan po natin mga kaibigan. Mga kaibigan, narito tayo sa loob ng aking bahay kasi dito natin iniiskuhi yung mga yung na-harvest natin. No? So, pag iskuhi natin, mayroon tayong mga reject. No? Pwede pa ito magulay o pwede maibigay sa ating hayop na baka. Pwede nila. So, sa ating hayop na baboy. So, ito, sa pinakaunang harvest natin, kasi ito, pangatlo nating harvest ito. No? Yung pinaka una, andyan lang sa mga 10 kilo, yung pinakauna. So, pangalawa, nag-harvest tayo ng 25. Ngayon, pangatlo, bilangin natin. So ito, dalawa ito. Yung isang bukos, 5 kilo ito. So ito 5, so ito 5, so 10. 10. So ito, 1, 2, 3, 4, 40. Mayroong 5, 45, 46, 47, 48, 49. So ito ang pangatlong harvest natin, 49 kilos. So maasahan pa nating mag-ano pa ito, increase pa ito sa sunod nating pag-ani. So ang gagawin lang po natin, pangalagaan natin, magdilig tayo. So magdilig at maglagay tayo ng foliar fertilizer, no? Medyo kailangan pa natin ng pagdagdag spray. So, yung gamitin natin sa pag-spray ngayon ay malatayon na may pH level na 2 araw. So, pag-spray natin, lipas ang 3 araw, mag-ani naman tayo. So, tamang-tama ang pre-harvest interval level na 2 araw o 48 hours. So, mayroon pang allowance na 1 araw. So, mga kaibigan, sana po ay magugustuhan nyo po ito, yung pagtatanim natin ng sitaw na talagang makatulong po sa atin na magkaroon tayo ng kakaunting kita o dagdag kita. Hindi lang tayo hanggang diyan lang sa pagtatanim ng palay kasi pag walang ulan, wala tayong magawa kasi po sahod ulan po tayo rito, wala tayong irrigation. So dito na lang muna tayo sa pagtatanim ng gulay. Mayroon naman tayong maani. Ang kinakailangan lang sikap, tiyaga, yung pag-budget natin sa oras natin at panahon na maglaan tayong ng panahon na magtatanim tayo. So, sana po ay magugustuhan nyo ito mga kaibigan. So, huwag nyo kalimutan na mag-share sa iba, mag-comment at mag-likes. At sana po, patuloy nyo pang suportahan ang aking pagtuturo sa aking YouTube channel. At sana po marami pong gumagawa para po unad po tayo at magiging mayroon po tayong sapat na supply ng pagkain sa ating bayan sa bawat tahanan. So hanggang dito lang po. Maraming salamat at masayang araw sa inyo lahat.
Ah,